BPI. Parang awa nyo na. Mas mahal pa sa sibuyas itong kamatis. Napakadaming stock ng sibuyas, bagamat nasa 190 na per kilo. Why didn't you do anything about it? Sumilip lang kayo, nagpa-selfie kayo doon sa loob ng storage? Isn't that your job? Kayo wala kayong ginawa and you said monitoring. Useless. How useless yung opisina mo, Director de Sagon. Napaka-useless nitong BPI na ito. Huwag na nga bigyan ng budget ito. Bigyan lang na, siguro 5 centimos itong Mr. Chairman, alam niyo ho, parang these people are not taking this committee seriously in its investigation. Dinidribble-dribble, ako ho hindi nakaka-attend, pero namomonitor ko, nababasa ko sa periodiko, sa dyaryo, na ilang beses na ho kayo naghihiring. At pagkatapos, pinapaikot-ikot lang kayo ng mga tao na ito, Mr. Chairman. Sinabihan niyo pala ito August 20 pa, Jesus Maria Josep, September 5 na ho tayo ngayon. Thereby giving them ample of time to prepare. Kung seryoso sila, natatakot sila sa investigasyon na ito, Mr. Chairman, o ginagalang nila, inutusan nila yung mga tao nila kahit mag-overtime para to fix yung mga records na kailangan natin. Number 2, kumpanya at korporasyon yan, ma'am. Dapat meron kayong systematic na tinatawag na filing ng mga dokumento ninyo. Ano kayo? Nilalagay pa ninyo hanggang ngayon sa mga filing cabinet? Wala pa kayong computer? You're not computerized yet? You tell me. Sir, ang nire-require po yung certified true copy. Kaya po, nag-request pa po kami, sir, sa SEC and sa BIR po. And for the SEC po, nakuha na po namin yung certified true copy. So yun po yung nasubmit na namin. For the BIR po, ano pa po, pinaprocess pa po siya. Pero po yung kung yung sa photocopy or yung file po namin sa office, meron naman po. Bakit hindi ho ninyo isubmit yan yung kailangan ng committee na ito? Kung problema ho kasi, Mr. Chair, hindi ho ginagalang ang committee na ito. Parang dinidribble-dribble lang ho ng mga ito. This problem has been going on for quite a while. Every year, meron tayong ganito na problema sa sibuyas, tumataas, bumababa, tumataas. Bakit hindi na lang nga ito na pumirmi sa presyo? Pwede naman pala bumaba. Ngayon, bumaba na yung presyo, Mr. Chairman. Kaya ibig ko sabihin, no, pinapakiramdaman din ho tayo ng mga ito or dinidribble-dribble ho yung committee na ito at pinapaikot-ikot lamang. Kaya nga, I think it's high time, Mr. Chair, na ilabas natin yung pangil natin kung kailangan natin ng mga show cause order na yan o mga contempt na yan, then we have to start giving out these documentations para itong mga tao na ito medyo magkaroon naman ng respeto sa investigasyon ng Kongreso, Mr. Chair. Kung ginawa lang po ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang trabaho, Mr. Chairman. Meron pong nagkulang dito at hindi ginawa ang trabaho nila. For reasons, sila lang po makakasagot. Kaya tatanungin ko po sila, anong nangyari? Bureau of Plant Industry, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, bakit hinayaan itong nangyari itong pagsirit ng sibuyas? Pero bago ho ako magtatanong, BPI, bantayan nyo na yung kamatis because the tomatoes right now, ang isang piraso ay 12.50 sa NEPA-Q Mart, BPI. Parang awa nyo na. Mas mahal pa sa sibuyas itong kamatis. Okay? Pero my question now will be directed, Mr. Chair, sa BPI. Bakit di ninyo nakita o na-anticipate ang pagtaas ng presyo ng sibuyas, BPI? Answer me. Ms. Samala? Good morning po, sir. Sir, actually po, as we've mentioned din po during the last hearings, nagkakandak din po kami ng monitoring sa ating pong mga cold storages. And may consultation meetings din po tayo with our farmers and they requested po na unahin po natin yung ating pong supply po, local supply na mailabas po muna. So, and they agreed po and committed na magkakaroon pa rin po ng supply all throughout po nung ating pong hanggang last year po ng November, December. Mr. Chair, kung minomonitor po ninyo ang mga cold storages, karirinig lang ho natin dito po sa mga traders kung ilan at saka cold storage, kung ilang sako-sako, ilang thousands of sacks ang mga nasa cold storage kung namomonitor ho ninyo.
Alam mo ho natin, kaya nandito tayo because there is hoarding, Mr. Chair. May hoarding po tayo kaya sumirit ang presyo. Kung nagmo-monitor ho kayo, hindi po aabot yan dyan. Na-monitor na ninyo, na-anticipate ninyo, then nabigyan ninyo ng direktiba yung mga trader na ilabas. Or where you are, Mr. Chair, are you afraid? Are you afraid? Or natapala ng mga mata ninyo ng something dyan? Kaya hindi ninyo nakita, Mr. Chair. Yes, Ms. Samala, can you please respond dun sa... Sir, actually po, nakikita naman po namin, sir, na there is a decline and may mga proposal din po for importation, sir, para po ma-comply po natin or mabigay po natin yung nakakailangang demand po natin. Yun nga lang, sir, yung nasabi po namin na yun nga po, pinagbigyan din po natin yung mga farmers as to their claim that they would be able to supply even po yung time po na may mga palusot po na tanim nung time po ng November. Mr. Chair, wala na po sa kamay ng farmers ang mga sibuyas, nasa traders na po. Kaya hindi po pwedeng sabihin, Mr. Chair, na aantayin pa yung mga farmers because wala na po sa kamay ng farmers ang sibuyas, Mr. Chair. Nasa kamay na po ng traders, Mr. Chair. Kaya nga ang question ko, so nakita na ho ninyo na umaakyat yung presyo ng sibuyas, bakit hindi pa kayo kumilos? And ang tanong ko kayo, Mr. Chair, what was your plan of action or what was your action, BPI? Sir, nung pong yes sir, continuous pa rin naman po yung ginawa naming monitoring. And also po, ngayon po, meron din po kaming ginawang isang program, yung Orion program na hindi lang po siya, sir, nakafocus din po sa atin pong importation lang. From production hanggang kung kailangan po na mag-import. So yun, sir, meron po tayong ginagawa. And even the provision po ng ating mga cold storages po para po enough po yung mga cold storages for our farmers din po. Mr. Chair, bumaba po yung presyo na mag-ikot na po yung Oversight Committee headed by Speaker Romualdez. Doon po bumaba. Otherwise, kaya nga ang tanong ko, Mr. Chair, anong ginawa ng BPI? It took the Oversight Committee of Congress at hindi po trabaho ng Kongreso mag-ikot na mag-ikot, ginagagawin ang trabaho ninyo. Mr. Chair, dapat gawain po ito ng BPI. It's your responsibility and your job, BPI, to do that. Meron naman pala kayong monitoring. Meron pala kayong mga visitation powers or whatever you want to call it. You can check the cold storage. Sako-sako nandun. Why wait for the oversight? See, tayong oversupply na sibuyas na sobra ang presyo. Why, BPI? Your Honor, the guidelines or regulations implemented by the Bureau of Plant Industry for the cold storage warehouses are, we are bound in our guidelines, and the present guidelines na namin ay hindi talaga namin nakukumpel o makukumpel yung mga traders na nag-store doon sa mga cold storage warehouses to release their stocks. So ang ginagawa kasi kaya ang ginagawa namin ngayon, sir, with the DA, because it's a DA regulation for the mandatory licensing of cold storage warehouses, we are currently amending the regulation so that the provisions of the Price Act will be included in the guidelines so that we will be able to compel the traders to release their stocks in times of emergency and need po, Your Honor. Mr. Chair, yeah, may monitoring kayo, okay? So ibig sabihin, pwede kayong sumilip. Is that correct? Pero wala kayong ginawa because wala sa guideline ninyo. So you just went there, you look, you pick, but you did not do anything. Sabi mo ang DA ang meron. Di ba under kayo sa DA, Mr. Chair? Yes po, Your Honor. Bakit hindi kayo nag-report sa DA and told DA, napakadaming stock ng sibuyas, magamat na sa 190 na per kilo, why didn't you do anything about it? Sumilip lang kayo, nagpa-selfie kayo doon sa loob ng storage? Isn't that your job? No, Your Honor. We provided the information to the DA for them to decide on the issue. We provide the information of the data that we have. The value monitoring that we provide is provided to the DA, and it is also used
doon sa mga public consultation po namin na ginagawa with the stakeholders po ng audience. Sino sa DA ang binigyan ninyo ng information? Sino? USEC, ASEC, sino sa DA? The data of the alum monitoring team is submitted to the AMAS of the DA po. Sino ang head ng AMAS? Your Honor, nandito po. Yan. Go ahead. Mr. Chair, Your Honors, magandang umaga po. Yung AMAS po isa po sa mga office ng DA na kasama po doon sa Committee ng Bantay Presyo. So, composite team po yung sa Bantay Presyo, Your Honors, and ang AMAS po, isa po sa trabaho po ng AMAS ay nagma-market matching po kami sa mga agricultural products at saka sa mga buyers at processors. Tanong ko, sagutin niyo na ako ng diretso. Nakita na tumataas. Kami pa, ang oversight committee pa ang nakakita na mataas. Hindi ba mataas sa inyo? Hindi ba normal pa rin ba? Nasa 180, 190 ang kilo ng sibuyas? Is that normal, Mr. Chair? Answer me. Yes, may I please respond, Director Junibert? Your Honors, Mr. Chair, during that time po, nakikita ko na tumataas po yung presyo ng sibuyas. Tumataas pala, Mr. Chair. Bakit hindi kumilos? Wala kayong ginawa. You waited. Suhan kayo mga traders. Ilabas nyo na yan. Kaya inilabas. Kayo wala kayong ginawa. And you said monitoring. Useless. How useless yung opisina mo, Director de Sagun? Your Honors, salamat po. Hindi lang po office na, ang trabaho po ng office po namin, Mr. Chair, Your Honors. Nung pong panahon na yon, nag-market match po kami ng mga onions, and at the end of the day, yung mga buyers po at yung producer, sila na po nag-usap nung mga panahon na yon, at talaga pong bidding war po yun nung panahon na yon. So minamatch po namin sila, at tinutulungan po namin sila mahanapan ng buyer. Nag-endorse po kami ng mga buyers doon sa mga FCA, sa mga cooperative po doon sa Nueva Ecija. But sila rin po yung nag-decide kung kanino po nila ibebenta po, Your Honors. Yan lang po ang pwedeng trabaho po ng aming, hindi po kami nagkakaroon ng visitation power sa mga warehouses, Your Honors. Sumalang na ba itong DA, itong BPI sa budget hearing? Sumalang na ba ito? Sa committee pa lang, Honorable Erwin? Kasi napaka-useless nitong BPI na ito. Huwag na nga bigyan ng budget ito. Bigyan lang siguro 5 centimos itong BPI na ito. You guys are not doing your job. Obvious, nakita ninyo monitoring, sasabihin nyo may guideline, wala kayong magawa, then useless, di po ba? Bibisita kayo, you have monitoring power, you see that in your own eyes, then wala kayong magawa. Mabuti ba pala yung oversight committee, yung Congress ang umakyat. So gawin na natin trabaho ninyo, wag na kayong bigyan ng budget. You agree, Mr. Amugot? No po, Your Honor, because No, my point, sir, is meron kayong power na monitor ninyo. Sabi rin ni Mr. Disagon, sila yung sa agribusiness marketing, blah, 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 AMSA, pero walang magawa kasi hindi nila trabaho yun. So anong trabaho mo? Sisilip ka lang. Tapos magre-report kayo, ipapasa nyo kay AMSA. Si AMSA walang power na para utusan. So anong silbi? Anong saysay ng kanyang departamento? Anong saysay mo? Tama nga naman din si Congressman Barsaga. Ano pang silbi ng BPI dito, di ba? Might as well just give you 1 peso na budget. Pag aabangan ko, pag sumalang kayo ulit sa plenary yung budget ninyo.